Alam nyo bang batay sa datos ng National Statistics Office ay 6 hanggang 7% ng tinatayang halos 90 milyong Pilipino mga kasama sa bansa ay senior citizen na? Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikan niyo sa kinabukasan. Mula sa National Nutrition Council, tamang impormasyon para sa wastong nutrisyon. Mula sa mga ekspertong may pusong pagkalinga. Sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikan niyo sa kinabukasan. Yasigun, dyan po sa Azerbaijan. Namaskar naman sa ating mga masugid na listeners sa Nepal at Maasa, Alkar, Maasaa. Ayon. Saan ba to? Sa may Middle East. At Masantos yang Rem sa Always Fresh, Pleasant at maalalahaning Executive Director po ng National Nutrition Council. Walang iba po kundi si Health Assistant Secretary Bernie Flores. Ma'am Bernie, magandang hapon. Magandang hapon din sa iyo, Rod, at sa ating mga mahal na tagapakinig ng Radyo Mo sa Nutrisyon dito sa Metro Manila mula sa DZXL 558 kHz AM, sa buong Pilipinas naman sa mga Nutriskwela community radio stations natin mula Santa Maria, Ilocos Sur, sa Region 1 hanggang Isabela City, Basilan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, at sa buong daigdig via www.rmnnews.com live streaming. Alam nyo ba mga kasama, marami pong natuwa sa ating nung naging paksa last Saturday sa nutrisyon para sa mga nakakatanda. Oo, Rod. Oo, kahit tapos na Ma'am Bernie ang ating programa, naku, at kahit pasado alauna na ay marami pa rin nagte-text, marami pa rin tumatawag at nagtatanong. Now, of course, agad na tinugon ng ating mahal na ASEC na si ASEC Bernie Flores po yung mga katanungan nila. Oo, actually hanggang pauwi na nga meron pa rin tayo, Rod. May nagte-text pa rin. Meron pa rin. So maraming salamat po sa ating mga dear listeners na sa inyong lubos na tiwala sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Okay, yes, Ma'am Bernie. Kaya naman mga kaibigan, yayayain nyo uling makinig sina Lolo at Lola dahil ngayong hapon ay part 2 po ng ating pagtalakay sa mga pangangailangan ng mga nakakatanda. This time, mga kasama, pag-uusapan natin ang National Center for Geriatric Health. Oo, tama ka dyan, Rod. Oo, ang National Center for Geriatric Health or NCGH, mga kaibigan, ang kauna-unahang premyadong pasilidad sa Pilipinas na nagbibigay ng specialized services sa mga nakakatanda. Particular nga dun sa sektor ng Maralita. Di po ba, Ma'am Bernie, bago po yung NCGH? Oo, actually, Rod, noong lang Mayo last year, itinatag yung National Center for Geriatric Health. Ito yung kabilang sa mga huling projects ng ating dating Pangulo at ngayon ay pinagpapatuloy at pinalalakas naman ni Pangulong Noynoy Aquino. Naku, salamat naman at mayroon ng sadyang maaring dulugan ng ating mga nakakatanda, lalo na mga mahihirap para sa kanilang mga pangangailangan, pangkalusugan at pangkaligtasan. Oo, totoo yan, Rod. Tama ka dyan. Kaya tiyak, excited ang ating mga listeners ngayong hapon, mga kasama. Oo nga, tsaka mga kaibigan, kaya ikinagagalak ko pong ipakilala ang ating guest resource person. Siya po ay walang iba kundi ang Chief of Hospital 1 ng National Center for Geriatric Health ng Department of Health, si Dr. Miguel A. Ramos Jr. Magandang hapon po, Dr. Ramos, at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon din po naman at lalo na sa mga tagapakinig ng DZXL. Salamat, Rod. Salamat, ASEC Bernie, for inviting me. Malaki pong katuparan sa aming mga adhikain na marinig po ang aming mga layunin tungkol sa kalusugan ng mga matatanda. Oo nga po, Doc. Kasi pansin natin na medyo ilan lang ang nakakaalam. O hindi naman ilan, but konti lamang. Limited lang. Oo. Kaya minabuti namin na bigyang daan itong ating talakayan sa geriatric health, focusing on the National Center for Geriatric Health.
Okay, tuloy na natin ang ating Gaya ng sinasabi natin kanina, interesting at napaka-excited pong ating topiko ngayong hapon, mga kasama. Doc, ano po ba ang mandato ng National Center for Geriatric Health? Yeah, una-una, Rod, tama yung sinabi mo kanina na 7 to 8% na sa ngayon. Although it can be argued na bata pa ang populasyon ng Pilipinas, no? We are a young population with regards to our neighbor, pero according to the United Nations, pag dumating sa 7% ang porsyento ng nakakatanda sa isang bansa, ito is considered as an aging population. So isa pa, may ginawang study sa UP, NIH, National Institute of Health, na tumataas na rin ang ating active life expectancy, no? Or expected life expectancy. Nasa 72 sa female, nasa 70s or 69 sa male. So medyo hindi na maganda na, no? Marami nang tumatanda. Ang problema rito, yung tinatawag na active life expectancy. Ibig sabihin, ilang porsyento ba nung natitirang buhay mo yung active ka, yung kaya mo magtrabaho mag-isa, kaya gumawa ng mga gawaing bahay, ilang porsyento ba nung natitira mong buhay kailangan mo ng caregiver or parang napapabigat na ng buhay sa pamilya. No? Ang sabi dun sa statistics, sa datos ni Dr. Cruz, a good friend of mine, pagdating mo ng 60 years old, you're looking at, pag sa babae, 12 years or more, you have an average na makakarating ka. 12 to 15 years maybe. Kaya lang, mga 30% nung natitira mong buhay, kailangan mo na ng katulong. So, hindi na siya active? Hindi na siya active. You will have some form of disability. No? So, ibig sabihin talagang kailangan tong geriatric medicine. Kasi doon tayo papunta. Wala namang ibang pupuntahan kundi kamatayan. At kung siswertehin ka, tatanda ka muna bago ka mamatay. Pero kung gano'n ang outlook natin, that you will be spending some form of disability or experiencing some form of disability in a very, very large time nung iyong buhay na natitira, kailangan siguro dapat pagtuunan ng pansin. Kaya siguro tamang-tama lang na in-establish itong National Center for Geriatric Health. Kasi meron na tayong National Center for Pediatrics or Pediatric Center. Tamang-tama lang na magkaroon itong National Center for Geriatric Health. So ano pong mga services yung available sa National Center for Geriatric Health? Sa ngayon po, siguro ang rason kaya hindi namin masyadong binobroadcast pa kasi masyadong bata pa itong center. We started May lang actually. There was a soft opening. Last year. So next start na rin yung construction. Matatapos na rin po ito. Nasa dulo na siya ng kanyang finishing touches. So right now, we have... tatlo po ang serbisyo namin simulang gawin ditong building na ito. Number 1 is outpatient. We conduct outpatient on a daily basis from 8 to 12. Tapos meron din kaming daycare. Meron kaming mga grupo ng mga matatanda. Daycare? Pambata lang naririnig. May Friday group kami na nagpupunta roon and they have their own activities, health promotions. And we do home visits or home care, no? Lalo na doon sa mga malalapit lang muna sa amin na hindi nakakapunta sa ospital or hindi na kayang dalhin ng kamag-anak. So we do visit them at home. So tatlo po, home care, daycare, and outpatient. Pero sa darating na panahon, ito po siguro baka next year we will do magiging full-blown na po yung aming operations. Lahat po ng mga serbisyo ukol sa matatanda o sakit na matatanda ay matatagpuan doon. Katulad ng dementia or Alzheimer's disease, meron kaming dementia clinic para maaga nating matuklasan kung meron bang problema sa kaisipan or memorya ating mga matatanda. Meron din kaming dementia ward. No, dito ilalagay yung mga specialist at saka yung mga kakaibang kailangan na gawin para tulungan ng mga may Alzheimer's disease. Isa yon sa serbisyo. We do have a hospice care. Ito naman yung mga end of life. No? We provide comfort care. We do have a rehabilitation, lalo na yung mga na-stroke or any form of disability. We have a rehabilitation unit. Meron din kaming incontinence clinic. No? Ito yung mga hindi na nakakapagpigil sa pag-ihi. Ito ay very common sa mga nagkakaedad. No? Yung mapapansin nyo pag naka-diaper, minsan mapanghi sila habang naglalakad. No? Ito po ay napakilaking issue pag kayo ay nagkaedad na. Aside from that, we have a falls prevention clinic.
Kasi dito, False yung prevention, yung hip fracture. Oo. No? Isa ito matumba sa mga... o madulas. Opo. Ito napaka-importanting problema. Pag nagkakaedad, marami na po kaming na-operahan because of fractures. Osteoporosis clinic, we will have that too. Naku, full range, ano? Doc Ramos, saan naman po ba naka-locate itong National Center for Geriatric Health? Siguro doon sa mga medyo may edad na alam siguro yung Singyan Hospital before inside the Malacanang Complex. Matagal na yata itong hospital nito, 1950s or 60s pa. Ito po yung renovate at ginawang National Center for Geriatric Health. Ito po ay, ang exact location niya is Malacanang Complex, General Solano Street. Ang pinakamadaling matagpuan doon ay yung San Miguel Church. No, yung katabi lang ito ng San Miguel Church, one of the oldest churches sa buong Pilipinas. Okay, mga lolo at lola, ngayong mga kasama sa bahay na nakakatanda, kung may mga tanong po kayo sa ating bisita kay Dr. Ramos, abay pwede pong i-text nyo po ang inyong tanong sa ating text line sa 0908-862-6618 o tumawag po sa 882-2374. Okay, magpapatuloy po ang ating talakayan hinggil sa National Center for Geriatric Health, pero isingit muna natin, Rod, yung favorite ng marami na segment ng ating radyo. Dito muna tayo. Magbibigay muna tayo ng libreng note. Yung text question of the day, at ang text question natin ay, ayon sa National Statistics Office, ilang porsyento na ng mga Filipino sa bansa ang itinuturing na older persons or senior citizens? Ayan. Mga kasama ko. In-explain niyan kanina ni Dr. Ramos. Clarex na Clarex yun. Kung alam niyo ang sagot, i-text lang po ang inyong sagot sa ating tanong sa ganitong format. Ang full name ninyo, space, address, space, ang sagot siyempre sa ating tanong ngayong hapon at isend po yan sa 0908-862-6618. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. DZXL at Radyo Mo sa Nutrisyon. Isinusulong ang nutrisyon at kalusugan ng milyong Pilipino. Radyo Mo sa Nutrisyon. Tuwing Sabado, alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon. Radyo Mo sa Nutrisyon sa DZXL. Radyo Mo sa Nutrisyon. Sina Asek Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Roderick Marcelino sa programang Radyo Mo sa Nutrisyon. Welcome back po sa Radyo Mo sa Nutrisyon at ang ating guest resource person, si Dr. Miguel A. Ramos. Siya po ang ating junior at siya po ang ating Chief of Hospital 1 ng National Center for Geriatric Health ng Department of Health. At ang ating pinag-uusapan ay mga serbisyong alay ng ating pamahalaan sa ating mga nakatatanda o senior citizens. Ayan mga kasama, kanina may binabanggit ni Doktor yung mga serbisyo. Gusto ko lang maitanong kay Doktor kung lahat ba yung mga binanggit na serbisyo ni Doktor sa geriatric health, okay, libre, Dok? Meron po tayong tinatawag na social service department doon who will assess kung ano yung kakayahan ng ating mga pasyente para makapagbayad o hindi. But let me assure everyone that we will do public service all 100% of the time. But kailangan din po kasi nating tingnan din yung isang issue kasi siguro kailangan kong sabihin, isang issue kasi sa pagtanda is not only economics. Pag tumanda ang isang tao, pare-parehas kayo, mahirap o mayaman. So what we want to do is to provide comprehensive healthcare kahit mahirap, kahit mayaman. Ayun. Maganda rin siguro, Doc Ramos at saka Rod, na nakalink din yung services ng National Center for Geriatric Health doon sa mga institutionalized na senior citizens. Di ba? Na run by government also. Para naman, kasi kung minsan walang health kulang services. Kulang din ang resources nila. So, actually po yung National Center for Geriatric Health, nasa likod po nito ang Pasig River, no? Katabing-katabi lang ng Malacanang Palace. At abot tanaw po yung Hospicio de San Jose. Na isang although privado or non-government institution that holds around 75 to 100 living doon na nakatira na matatanda. So we have to have a integrated approach, meaning helping those people who are running these facilities or chronic care facilities so we can provide a professional and establish improving healthcare services. At saka sabi nyo nga po, yung
pag-aalaga ng ating mga nakakatanda, draining physically Yes. and emotionally Emotionally. and psychologically rin siguro, sir. Ano Yes. po? So kailangan din nila ng suporta to cope with all those pressures. Yes, ano? po. Ang NCGH will provide training for those who are taking care of their elderly, professional or non-professional, for them to be able to cope with the challenge of taking care of their own family or even professionally other elderlies at home. Siguro balik tayo Rod sa sa basic muna kasi baka yung ibang nakikinig sa atin hindi rin medyo na-appreciate yung whole range of the meaning of geriatric health. So tanungin natin si Dr. Ramos, ano po ba ang ibig sabihin, Dr. Ramos, ng geriatric medicine? Geriatric medicine, siguro ang napakalaking ang pinakamadaling example would be yung pediatrics, no? Pediatrics is considered as a specialty na nagtitake care sa mga bata. Meron silang mga subspecialty, ang tawag doon neonatologist. Ito yung mga edad na Mga newborn. infant, newborn. Ito yung nasa extreme ng buhay, yung bagong panganak. Ang geriatric medicine naman is a subspecialty ng internal medicine, which is also called adult medicine. Okay. Ang tinitingnan naman namin yung nasa kabilang dulo naman. Sa neonatologist yung bagong panganak, sa amin naman yung medyo nandoon na sa dulo, nagkakaedad. So yun po yung geriatric medicine. It is established as a subspecialty of PCP or internal medicine. That's like cardiology, neurology, yun po. Sa ngayon po, it's a PCP Ano pong accredited tawag dun program. sa specialist na ano? Geriatrician or geriatric specialist. geriatrician. Geriatrician like pediatrician. Okay. Marami po ba tayong sa bilang sa Pilipinas ng geriatrician? Parang nosebleed, First Geriatrician, time. yes. Geriatrician. Geriatrician. Actually, we started the training program, the pioneer training program at St. Luke's Medical Center, Quezon City. Nakapag-produce na po kami ng siguro mga 50 plus na specialista. Ang specialista po ay yung mga graduate ng internal medicine, tapos nag-subspecialty ng another 2 years for geriatric medicine. So ganun katagal yung training. So we have probably 50. Now we have more kasi nag-join na rin yung ibang grupo. I think we have 100 or more distributed all over the country. But unfortunately, most of these specialists are in medical centers, tertiary private medical centers. So nasa mga Yes, mga kapital, wala Yes. doon sa mga probinsya. So right now, yung NCGH are now inviting these specialists to come and join and help the government actually to implement yung nasa batas natin na expanded 999 for expanded senior citizens act. Gusto ko sanang basahin ito. Sige po. Yung Republic Act 9994 actually sa Article 15 where the Department of Health is leading the sector, it says here that it has to establish and provide comprehensive integrated health service packages that is specific for the needs of senior citizens. Also here nakalagay to establish a senior citizens ward or geriatric wards in every government hospital in all levels of hospitals throughout the country. So I think yung NCGH ay magiging instrumento para mapatupad itong mga batas na ito. Importante po ito para maabot natin yung mga nakakatanda lalo na sa probinsya. Dahil sa kasalukuyan, yung mga public hospital, walang special ward. Yeah, Doc, yung 50 so far growing number ng geriatricians, meron po bang demand naman yan sa labas ng bansa? Halimbawa dun sa mga countries na like Japan, yung talagang very high, very large yung population. Actually, ng totoo po senior. yun. Some of our graduates are already practicing abroad. But marami pa rin po yung natira dito sapagkat ito'y bago na specialty at maraming opportunity. So, I think we'd better, do our job here in the Philippines. Dito muna, wag muna sa ibang bansa. Kailangan muna yung serbisyo nila. So, yung current operations naman po ng National Center for Geriatric Health, Dr. Ramos, marami na po bang mga pasyenteng kahit sa outpatient department pa lamang? Marami na po. Marami na po, opo. Ano pong mga usual nilang mga complaints? Well, yung tinatawag na chronic diseases would include hypertension, diabetes, rheuma, kung tawag, osteoarthritis, yun ang number 1, sa mata at saka yung sa tenga.
So some of them also come for heart failure problems and yung memory problem, no? Number 1 yon. Tsaka some form of disability, yung nahirapan sila maglakad ng diretso, minsan nanginginig or Parkinsonism, no? Marami na tayong kasong gano'n. So dapat nakalink din pala tayo dun sa National Orthopedic Hospital or Center, no? Anyway, Doc, meron po tayo ng phone-in questions. Bigyan daan natin po ang kanilang katanungan. Galing po sa Bulacan, si Miss Amelia Gutierrez. At ang sabi po niya, ano pong sakit ang pwede naming ilapit sa center? Mahal po ba kumonsulta? Yun ang lagi. Natawa na naman. Samantalahin niyo po ngayon sapagkat libre po ang konsultasyon. So alam niyo na yung center, pangalan ng center. Meron po kaming Center. telepono, pwede kong isabihin. Sige po, 254-6963. You just call the number and make your appointment. Mas maganda ho kasi pag may appointment, ayaw din po namin maghintay kasi yung mga senior citizen na napakatagal. So gusto namin, kung may appointment, ando doon at bibigyan ka agad ng lunas ang kanilang pagdating doon, diretso na kaagad. Diretso. Mahirap maghintay ang matanda. Bawal maghintay ang matanda. So mga sakit po na pwede nyo ilapit, katulad ng nabanggit ko, lalo na yung mga specialty or special problems like that are very common sa elderly na hindi hinahanap ng karaniwang doktora, yung memory problem, yung pagkaulianin, yung pagkamalungkutin, depression is very common. Kala natin yung matanda parang wala lang gana, hindi na nanonood ng radyo ay ng TV, hindi na nakikinig sa DZXL. Bigla na lang nasa kwarto at hindi nagsasalita at wala rin gana kumain. Very common symptoms of depression. Nalulunasan po ito. Kung madadala nyo lang na mas maaga, maiiwasan yung mga mas nakamamatay na sakit na dahil dito sa depression, nagkaroon ng pneumonia, namatay, no? So, yun po. Also, yung incontinence, yung hindi mapigilan na pag-ihi, very common. Osteoporosis, yung brittle bones. Isa rin yan, no? Isa rin yan. Isa pa pong katanungan, Dr. Ramos, dito naman galing kay June Sarata ng Obando, Bulacan. At ang sabi po niya, saan po ba nabibili itong panggamot sa Alzheimer's or dementia? Pwede ba itong sabihin dito? Yung capsule? Hindi. Dapat pumunta na lang sila sa... Sigurado, dapat siguro muna. magpakonsulta muna. Kasi maraming dahilan or causes ng pagiging makakalimutin. Baka parte naman to ng normal na kanyang pagtanda. Meron namang dahil lang sa kulang lang sa tulog or maraming dahilan na reversible causes. Di ba po, Doc, isang tao is different. Mag-react man siya differently. So mahirap din pong self-medicate. Mainam na magpakonsulta mo. Kung effective ito sa ibang lolo, baka naman hindi effective sa... Okay. So, balik po tayo dun sa ating discussion. So, meron po bang balak ang ating pamahalaan, Dr. Ramos, na magtayo ng mga sangay o mga tawag doon, mga centers din sa ibang parte ng bansa? I think meron po sigurong direksyon na papunta roon kasi ito po hindi maiiwasang pangyayari, no? Ang tinatawag na lahat po tayo kasi tatanda So lahat po talaga papunta roon ang ating pag-iisip kung paano i-improve ang services para sa ating nakatatanda. Kailangan talaga magtayo ng mga geriatric centers all over the country. Sa iba't ibang mga public hospitals. At siguro yun ang kailangan talaga, direction at saka kailangan because of our, sabi nga kanina ni Dr. Ramos na nag-i-increase na rin yung dami ng nakatatanda nating population. Meron po bang balakid para sa pag-establish naman itong mga centers na ito sa ibang sa ibang parte ng bansa? Well, una kailangan muna natin magkaroon ng meron tayong batas na nasa expanded Senior Citizens Act of 1994 to establish geriatric services all over the country integrated. Siguro pondo ang number one na problema and kung paano ito ipatutupad. Kaya nga napaka-importante ng National Center for Geriatric Health. Bukod sa ating mga public services, kailangan namin magkaroon ng training program. So, kung magtatayo tayo ng mga serbisyo, kailangan train din po yung healthcare workers. And NCGH will play the central part of that training program.
So, ang nasabi nyo kanina, meron dapat ng base para Opo. sa pag-establish yun. Ano po yung status ngayon nung sinusulong nating bill? Bill, opo. Oo. Ang una pong nagsulong ng House Bill para dito sa National Center for Geriatric Health is yung dati nating kongresista, si Congressman Abante. Ang hindi lang nangyari kasi inabot ng eleksyon. Pero ngayon po ay isinusulong po natin ng bagong congressman si Congressman Arquisa. Siya po ang nagrepresenta ng mga nakatatanda sa ating bansa. So I just heard some good news today that Congress actually is asking us to submit yung proposal and repasahin na, no? Ayusin na mabuti. So that means tumatakbo na yung House Bill. Ako po ay nananawagan din sa ating mga senador na kung gusto nyong i-sponsor din kasi dapat ang Congress at Senate would have a House Bill counterpart. No? Ang ating pong hospital ay nakatayo na, hindi naman ito itatayo pa lang. Nakatayo na po ito at meron namang konting pondo. Kailangan lang ng enabling law, no, na para mapatupad ang aming mga layunin. Konting push na lang. Kailangan namin ng budget allocation. And so we can see our vision and mission. Siguro marami namang alyado sa Senate at saka sa House kasi marami ring mga senior citizens. Actually, madali na siya i-push ngayon kasi nasa senior citizen na rin naman yung kumbaga yung mababatas. go signal na lang ng ating mga mambabatas ang hinihintay. Sana naman maisabatas at maisatupad na tong batas na to dahil napaka-importante to sa lahat po ng ating mga senior citizens. Hindi lang dito sa Metro Manila, sa NCR, kundi sa buong bansa. Anyway, balikan natin ang ating text question, mga kasama, for 100 pesos note each. Tatlo ang mananalo rito ng 100 pesos. Ang ating tanong, mga kasama, ayon sa NSO, ilang porsyento na ng mga Filipino sa bansa ang itinuturing na older persons o senior citizens? Ayan. Kung alam niyo po ang sagot, abay i-text niyo po ang sagot sa ganitong format, ang inyong full name, space, address, space, at syempre ang sagot sa ating tanong sa 0908-862-6618. Okay? Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Sina ASEC Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Roderick Marcelino sa programang Radyo Mo sa Nutrisyon. Okay, maraming salamat po sa inyo, Dr. Miguel A. Ramos Jr., ang ating pong Chief of Hospital ng National Center for Geriatric Health ng Department of Health sa pagpapaunlak sa aming paanyaya ngayong hapon. Siguradong marami sa ating listener, especially ang ating mga older persons or senior citizens, ang nagagalak na malamang hindi sila pinapabayaan ng ating pamahalaan na sadya pang nagsaalang-alang ng pasilidad, particular para sa mga nakakaedad na. Okay, thank you po, Dr. Ramos, and your parting words po, Doc. Maraming salamat, Rod, ASEC Bernie, for giving me these opportunities at DCXL. Programang Nutrisyon. Radyo Mo sa sa Nutrisyon. Nutrisyon. Ito po ay malaking pagkakataon para maibigay namin ang mga mensahe tungkol sa mga serbisyo ng National Center for Geriatric Health. At tumawag lang po kayo sa numerong 254-6963, 254-46932 to make your appointments, at kami po ay taos-pusong magsisilbi po sa mga nakatatanda. Lalo na sa mga may hirap nating nakakatawa. Okay. Samantalahin nyo, Very while good. free pa, Doc, no? Oo. Yung servisyo. Okay, maraming salamat po, Dr. Ramos. At samantala, narito na ang listahan Eto na. ng ating text question winners. At ang tatlong nagbigay ng tamang sagot, 67% sa ating text question for the day, ay nanalo ng libreng tig-isang daang pisong cellphone load. So, number 1, si Gliceria de Rojas ng Calaca, Batangas. Pangalawa ay si Venus Mendez ng San Mateo, Rizal. Wow, congratulations. Oo, at ang pangatlo ay si Ermela Humeres ng Caloocan City. Lahat sila babae. Talo na naman tayo ngayon. Yung mga lalaki, medyo mahina ngayon eh. Medyo mahina.
So maraming salamat po ulit. At congratulations sa mga hindi naman nagwagi. Sa palagay ko naman ay May susunod na Sabado pa. Bago tayo maging senior citizens, mananalo rin kayo ng cellphone loan. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong palaging pagantabay sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Thank you so much muli sa ating bisita na si Dr. Miguel A. Ramos Jr., Chief of Hospital 1, National Center for Geriatric Health and Department of Health. At salamat ng marami sa inyo mga dear listeners sa DZXL 558 kHz at viewers sa www.rmnnews.com. Lagi po kayong makinig sa Radyo Mo sa Nutrisyon tuwing Sabado, 12:30 to 1 p.m. Pwede nyo rin kaming maging friends sa Facebook. Hanapin lang po ang Radyo Mo sa Nutrisyon, i-click lang po yung like at friends na tayo. At kung nais nyo mapakinggang muli ang ating naging programa ngayong hapon at mga nakaraan, punta lang po kayo sa www.youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. At tandaan mga kasama, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusogin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Bastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon po yan mga kasama sa positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ang inyo pong lingkod, Asek Bernie Flores. Ako naman po si Rod Marcelino, kaming inyong mga kabalikan sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, wastong nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikan niyo sa kinabukasan. Mula sa National Nutrition